Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin ngayon ang inilabas na impormasyon nitong isa sa mga napili ni PBBM na siyang kasama po sa independent body na mag-iimbestiga at magpapakulong sa lahat ng mga nangurap. Mga sanggay, meron po siyang pasabog dito at ito po ang ating pag-uusapan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers, guys. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto nga po ang pasabog natin ngayon, no? Actually, pasabog po ito ng isa sa mga kasama po sa independent body ni PBBM na siyang tutugis sa lahat ng mga kurap. At alam nyo, mga sangkay, nakakatuwa lang pong isipin kasi kung sino pa ang sinasabihang weak leader, ito pa po yung babangga sa sindikato na nasa loob ng gobyerno. Grabe ito mga sangkay, hindi po basta-basta itong ginagawa ngayon ni PBBM kasi pwede siyang baliktarin ng mga ito eh. Lalong-lalo na po pagka nagkagit-gitan na, pwedeng gamitin tong pagkakataon ng mga DDS para po itong mga opisyal na ito mag-aklas laban kay PBBM at iupo si VP Sara. At syempre, kapag naupo na si VP Sara, malaki po ang posibilidad na back to normal ang lahat pagdating po sa mga sangkay, sistema. Ang bihira, matagal na po itong sistema na to eh. Marami ng pangulo ang dumaan pero hindi po talaga masugpo-sugpo ito. Ngayon, ayon po dito kay Singson, mga sangkay, lahat sila involved. So, sino ang sinasabihan niya po dito? Eto, pakinggan niyo po itong pasabog mga sangkay ng taong ito. Mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon ay kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Ayan na, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Ganyan po kalalim mga sangkay itong korupsyon na nananalaytay sa ating pamahalaan. Kaya nga po, alam nyo, si BBM lang po ang nakagawa na banggain ang mga ito. Kasi marami na pong presidente ang dumaan. Pero hindi po talaga nila kinakaya na banggain mga sangkay itong ganitong klaseng kalalaking tao. Kasi kaya po namang ito magpabagsak ng isang liderato mga sangkay. Kaya rin po nilang bayaran ang kahit na sinong mataas na leader. Gamit po yung pera na mula din po sa gobyerno. So ngayon mga sangkay, sabi po niya lahat sila involved. Ganun po katindi mga sangkay itong problema natin sa ating gobyerno. Nabuti na lang, binangga na po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, gobyerno yan. Gobyerno niyang sarili ang binangga niya. Kung tutuusin, mga sangkay, pwede niyang itago yan. Kasi unang tatamaan dito yung gobyerno niya, di ba? Unang tatamaan dito yung gobyerno niya. Pero imbes na itago niya, isiniwalat niya sa mismong SONA pa. At hindi lamang po siya basta nagsiwalat, mga sangkay. Tinutugis ngayon, may malalimang investigasyon. You see, mga sangkay, dati kasi, di ba, naalala nyo, mayroon pong binuong anti-corruption yun. Pinamumunuan pa po ni Belica yun. Pero ano nangyari mga sangkay? May kinahinatnan ba? Wala. Ganun pa din. Nabago ba ang sistema? Wala. May napakulong ba? Wala. Kasi ang rason nila, hindi naman daw silang magpapakulong. No? Mga sangkay. Alam niyo ang ginawa nila? Nagbunyag lamang po sila noon ng mga ganitong klaseng kalokohan. Pero yung tutugisin nila, kagaya ng pagtugis ni PBBM ngayon, wala, mga sangkay, wala po silang ganong hakbang na ginawa. Kaya nga po, ang daling tanungin yan, may mga nasibak ba kayo? Sinibak nyo ba si Mark Villar noon? Nung isiniwalat ito ni PBBM, ni PRRD? Kasi 2020 mga sangkay, isiniwalat ito ni PRRD. Na rampant nga po ang korupsyon sa DPWH. Marami pong mga ghost projects. Pero bakit walang mga sinibak na mga regional director? Bakit hindi po sinibak si Mark Villar? Ano ba talaga ang dahilan?
ano talaga ang dahilan. Di ba? Ngayon, sabi po ni Rogelio Singson, ito yung kanyang pasabog. At sila involved. Executive, lower house, Senate. Di ba? Lahat sila involved. Lahat, mga sangkay. Pati po yung, syempre, gobyerno ito ni PBBM, lahat sila involved eh. Ayan o. Lahat meaning, legislative, executive. Itong sagot ni Singson. Executive, lower house, Senate. Ayan o. Lower house, Senate, executive. Ganyan po kalala, mga sangkay. Nakakapanghina itong mga revelasyon na ito. Guys, hindi po ito biro, mga sangkay. Akala po natin, wala lamang po itong ganitong klaseng mga impormasyon. Ako, ito po ay malalimang impormasyon, mga sangkay, na hindi ko alam kung, kaya nga po pagdasal po natin si Pangulong Bongbong Marcos, kasi hindi ko alam kung kakayanin niya to, kasi pwedeng gawin oportunidad ito ng mga oportunistang DDS para pabagsakin si PBBM. Siyempre, kapag tinutugis na yung mga kalaban, kanino kakampi itong mga kongresista na mga involved at mga senador? Siyempre, doon sa mga kumakalaban kay PBBM na matagal na. Sino ba yun? Sila Sara. So, pwede sila mag-file ng impeachment at ilaglag si PBBM. Di ba? Pero mukhang wala nang pakialam dito si BBM eh. Okay, ito ang sagot. Executive, let's face it, liwanag naman, di ba, nagtuturuan na ngayon. Di ba? Nagtuturuan na ngayon. Ito nagtuturuan. Yung Senado, tinuturo ang House. Ang House, tinuturo ang Senado. Ganyan po katindi, mga sangkay. Sila na mga involved, nagtuturuan. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Ayan na ha. Ganyan po katindi, mga sangkay. Kaya po, hindi po ito birong laban ngayon ng presidente. Actually, laban po ito natin, no? With the president. Ang maganda lang dito, mga sangkay, kasi ang presidente, kakampi po natin. Ang kalaban natin dito, yung mga korap. Kasi alam nyo, wala naman pong malalaman. Hindi po natin malalaman to kung hindi po nagsalita si BBM. Hindi po natin malalaman na ganong kalala itong sistema ng korupsyon if the President of the Republic of the Philippines nanatili pong silent, nanatili pong maang-maangan. Di po ba? Pero maliban sa pagsisiwalat niya, ang kinagandahan, gumalaw siya. Nag-take ng action po siya, mga sangkay, maliban sa paglalabas ng mga pangalan ng mga kontraktor. Ngayon, nagsisilabasan na yung pangalan ng mga congressman, mga senador, kasama pa po yung pinsan niya, mga sangkay. Tapos, ano pa ba? Malalimang investigasyon to di ba? Madami pa itong lalabas, mga sangkay. May mga nakita po tayo, mga ghost project. Pinuntahan po mismo niya. Di ba? Ganyan kasipag yung presidente natin. At, ewan ko, kapag hindi pa ito nasolusyonan, pagka iba na yung administrasyon, balik lamang po ang sistemang ito. Kaya kailangan po, maliban sa may mga makulong, mapagbayad, mayroon pong, ano tawag dito, mga sangkay, maayos na sistema. Kailangan maayos na po ang sistema. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.